Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aki gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. Tumpipot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming nilimit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today
to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko iling ko'y ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino. Magandang araw mga kakultura. Ako si Sunny Cristobal ng National Commission for Culture and the Arts, ang direktor ng Philippine Cultural Education Program. Sa araw na ito ay matutunghayan natin ang mga nagkampiyon sa 12 Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas National Competition. Ang ika-12 Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas National Competition ay proyekto ng National Commission for Culture and the Arts sa pamamagitan ng tanggapan nito na Philippine Cultural Education Program. Ang Diwang Sagisag Kultura National Competition ay tao ng proyekto ng National Commission for Culture and the Arts at ng NCCA PSEP. Ginagawa ito upang matasa at ma-evaluate ang mga karunungang pinapamahagi sa buong bansa tungkol sa edukasyong kultural. Sa pamamagitan nito, nakikita natin ang mga direct at indirect na impact ng mga programa ng Philippine Cultural Education Program. Sa taong 2024 ay inilalatag ng PSEP ang iba't iba nitong education at training programs, scholarships sa pamamagitan ng formal education na GDCE at GDTA, informal education tulad ng K-GUMA o Kaguruang Makabayan para sa mga student teachers, PEP o Pag-aaral sa Edukasyong Pangkultura para sa mga active teachers, Agora Program para sa Public Education, Kabaro Gender Awareness para sa ating mga kabataan, LGU Executive Training para sa ating mga LGU officials, Kwentong Supling Children's Book Writing para sa ating mga guro na nagtuturo sa elementary, at Dunong Katutubo Programs para itampok ang ating mga indigenous knowledge. Ang lahat ng education training na ito ay naglalayong patalasin ang kakayahan, katangian at kaisipan ng mga Pilipino upang mapaghusay ang kalidad ng pamumuhay tungo sa pambansang kaunlaran. Sa pamamagitan ng 4 na anyo ng kompetisyon, mahahagip natin ang kaisipang kultural na umiiral ngayon sa ating lipunan. May dala ng pagkakataon o sadyang binuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang kalayaan.
Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating ipahahayag ang mga pangalan ng mga nanalong kalahok sa patimpalak na inulunsad ng Philippine Cultural Education Program or PCET at ng National Commission for Culture and the Arts o ang NCCA. Ipinaaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng ating mga may akda sa larangan ng balagtasan, kundiman, animation at video na nagbahagi ng kanilang talino sa gawaing ito. Patunay kayo ng galing ng mga Pilipino sa iba't ibang sining. Sa ngalan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa pamamagitan ng PCEP, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagbibigay suporta sa mga programang aming ipinapatakbo. Ang timpalak na ito ay isa lamang sa maraming adhikain ng NCCA tungo sa isang mas progresibo at makabagong Pilipinas. Muli, isang mainit na pagbati sa ating mga kalahok, mga nanalo, at mga tao na nasa likod ng tagumpay ng timpalak na ito. Naway, patuloy tayong makapagbigay ng espasyo sa ating mga manunulat upang patuloy din nilang maipakita ang kanilang bukal na galing. Maraming salamat sa inyong lahat. Damugid nga salamat sa inyong natanan. Mabuhay po tayong lahat. On behalf of the National Commission for Culture and the Arts, I would like to welcome you all to the 12th Diwang sa Gisag Kultura ng Filipinas competition. Filipinos are known to be talented, and this competition proves how we can achieve anything with our talents. So, I commend each and every contestant for showcasing their skills in different fields and for being part of this movement of sharing Filipino music and the arts. Moreover, I congratulate the winners for shining, making your gifts known, loud and proud, and inspiring more youth to be passionate in their craft. May we continue to recognize the country's music and art scene through competitions like this. As a prime government arm dedicated to promote, develop, and safeguard Philippine arts and culture, the NCCA commends the Philippine Cultural Education Program for spearheading this truly remarkable undertaking. Mabuhay po kayong lahat! Ang mga components sa pambansang kompetisyon sa ika-12 Diwang sa Gisag Kultura ng Filipinas National Competition. Pambansang tagisan sa balagtasan, pambansang timpalak kundiman, music video animation contest, Gawad PCEP Student Teachers Teaching Demo Video Contest, Lesson Exemplar, Culture-Based Module Writing Contest. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. Ito po ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Joy Belmonte. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating dito sa ating pinakamamahal na lungsod Quezon. Sa Pilipinas, ang tula ay malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan. Dahil sa bawat tugma ng mga salita, nasasalamin ang ating mayamang kultura at mga tradisyon. Sa bawat taludtod na binibigkas ng may puso, sinasariwa ang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan at sa bawat talinhaga, nakakubli ang iba't ibang pagpapahalaga nating mga Pilipino. Kaya lubos po ang aming katuwaan
na dito ginaganap itong napakahalaga at sasabihin na pinakamahalagang pagdiriwang ng kultura ngayong taon, ang Pambansang Araw ng Pagtula. Pero hindi po ito ang una. Ito po ay ikalawang pagkakataon na nagtitipon tayong lahat para ipagdiwang ang Araw ng Pagtula dito sa ating lungsod. Kasabay ng paggunita sa ika-130 kapanganakan ng isa sa haligi ng sining at pagtula sa Pilipinas, si Jose Corazon de Jesus, na mas tanyag sa tawag na Joseng Batute. Sa tingin ko, kailangan natin siyang palakpakan. Lingid po sa inyong kaalaman, labis ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagsasariwa sa espesyal na araw na ito. Lalo na't pinagtibay natin itong pagdiriwang sa ibinaba na Executive Order number 19 na kauna-unahang executive order na isinulat sa Filipino. Nagbibigay ito ng tuon ng pagkilala sa ating kultura at literatura sa pamamagitan ng sama-samang pagbasa, pagsulat, at pagtatanghal ng iba't ibang akda mula sa iba't ibang sulok ng ating lungsod at ng ating bayan. Buong pagmamalaki rin naming ibinabahagi na sa loob ng isang taon, marami na tayong napagtagumpayan. Sa pangunguna ng binuong komite, minabuti nating gawing bahagi ang pagtatanghal ng mga tula sa mga mahalagang programa dito sa ating lungsod, sa City Hall. Katuwang naman ang lira sa pangunguna ng ating pambansang alagad ng sining para sa literatura, Ginoong Virgilio Almario, sinanay din ang ating mga guro dito sa Quezon City para magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa panitikan. At ngayong araw, matutunghayan natin ang galing sa pagtula ng mga piling mag-aaral mula sa pampublikong paaralan ng Lungsod Quezon. At ang lahat ng ito ay nakasentro para sa pagbubuo o pagpapatibay sa paniniwala na mahalagang instrumento ang pagtula upang pukawin ang damdaming makabayan ng milyon-milyon nating Q-citizens. Kaya naman po, sa ngalan ng mga bumubuo sa pamunuan ng ating lungsod, taus-puso ko pong ipinararating ang aking mainit na pasasalamat sa Philippine Cultural Education Program ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining sa muling pagpili sa Quezon City bilang host ng ika-12 edisyon ng Diwang, yan po, Diwang sa Gisag Kultura ng Pilipinas para sa pambansang paligsahan sa Balagtasan at Kundiman. Isang malaking karangalan para sa amin ang muling mapagkatiwalaan ninyo para manguna sa pagpapayaman ng panulaang Pilipino kasama ang kabataang nagmula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tinatanaw din po namin ito bilang mahalagang pagkakataon para maipakilala ang mayamang kultura na aming pinagmamalaki dito sa lungsod, na itinatag naman ng ama ng ating wikang pambansa, ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Bago ako magtapos, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bahagi mula sa tulang Pakpak ni Jose Corazon de Jesus. Ito ang sinasabi niya sa tula. Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa at magagawa ko ang magandang tula. Bigyan
Bigyan mo ng pakpak, tanang panukalat, malilipad ko hanggang sa magawa. Bigyan mo ng pakpak ang ating adhika, kahit napigilan ay makakawala. Sa tulang ito, ipinaalala niya sa bawat isa sa atin ay may natatagong pakpak na naghihintay lamang na matuklasan at magamit sa paglipad. Ang mga pakpak o potensyal na ito ay posible nating magamit para makaahon sa kahirapan, makibahagi sa mahalagang pagbabago sa lipunan, at higit sa lahat, maisakatuparan ang ating mga inaasam na pangarap sa buhay. Tulad niya, naniniwala akong malayo ang mararating ng mga kabataan gamit ang kanilang mga pakpak. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na gamitin ito sa inyong ikabubuti at hindi sa maling layunin. Laging tatandaan, bagamat makalilipad kayo ng matayog gamit ang inyong mga pakpak, posible pa rin maging malakas ang inyong pagbagsak. Kaya't sikaping manatiling mabuti, mapagkumbaba, at may malasakit sa kapwa. Dahil sa mga katangiang ito lamang, mararating ang tunay na tagumpay. Hangad ko ang isang matagumpay na araw para sa lahat ng kabataang naririto sa lungsod Quezon. Hindi pa man nagsisimula ang patimpalak, ngayon pa lang ay tinatanghal ko na kayong panalo dahil sa inyong pagdalo ay pagpapakita ng inyong dedikasyon at umaasa kami na dadalhin ninyo yan hanggang sa inyong kinabukasan. Muli, maligayang pagdiriwang ng pambansang araw ng pagtula sa ating lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating minamahal na bayan. Maligayang bati sa inyong lahat. Ako po si Virgilio Almario, National Artist for Literature, ay bumabati sa lahat ng mga nagwagi sa 12th Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas Competitions. Sa mga national winners natin sa balagtasan, sa pagsulat at pag-awit ng kundiman, sa pagsulat ng lesson exemplar, sa pagkakaroon ng animation, sa Gawad PSEP Student Teachers Training Demo. Lahat pong yan, binabati ko ang lahat ng mga nagwagi para sa taong ito. Sana po ay sumayin yung lahat ang ligaya at kasiyahan dahil sa inyong natamong tagumpay. Maligayang bati rin sa PSEP at sa kanilang walang humpay na pagdiriwang sa kultura ng Pilipinas. Ang lahat mong hindi kayang gawin kapag kapos ang Paano may mahukay at makay? Puso ang siyang lalong manganganib. Kung hindi, kapat tayo ay nangahas, tayo rin ng hagsa. unang tindigay makatana ang kanyang pinanigan, kaalyado. Kaya ngayon kaputo, ito'y aking pinalaki. Kaya palpak ang dahilan, inuuna ay ang dahil. Sa bagay, paratang nito, ang isang gawin ng iba. Iba'y bukod lang pagkakansa ang ating ilinis ang China Bastard.
sama-samang nagpapalawak ng kaalaman sa madaling paraan. Ang mga hurado sa pambansang tagisan sa Balagtasan ay sina Virgilio S. Almario, Dr. Galileo Zafra, Dr. Vim Nadera. Ang national champion sa pambansang tagisan sa Balagtasan ay ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Kung ang China yung maastang, walang galang, walang modo, dapat tayong manindigan, hindi dapat paabuso. Tindigan ang soberanya, karagatan, teritoryo, atin ang West Philippine Sea, walang duda, atin ito. At ang itinanghal na pinakamahusay na kapagtanghal, Angel Rica V. Botor, Labo National High School. Naririnig mo ba kaya ang iyong mga sinasabi? Hindi ako bingin. Ba't bayad kang makitigma para sa West Philippine Sea? Anong laban nitong bansa kung tayo lang magsarili? Gusto mo na bang mapuksa itong lahing kayumanggi? Kung tayo ay walang tulong na galing sa ibang bansa, pulbos tayong gapulburon kapag tayo'y nakitigma. Pagbati sa mga nagwagi sa pambansang tagisan sa Balagtasan. Magandang araw sa inyo. Ako si Felipe De Leon Jr., isa sa mga hurado ng Timpala Kundiman. Maganda itong paligsahan ito sapagkat lalong maintindihan ng ating kabataan, lalo na kung ano ang kundiman. Dalawang po ang naging unang kalahok. Pero sa apat lang ang kinuha namin finalist, no? Kasi kailangan talaga yung pinakamagaling. Out of 20, napakapili kami ng 4 na finalists. At sa 4 na ito, meron isa talagang magiging first prize, siguro second, third prize at yung consolation, yung pang-4, no? Ngayon, importante maintindihan ko noong kundiman sapagkat hindi lahat ng uri ng kanta ng Pilipino ay kundiman. Marami yan, may balitaw, may dansa, may polka, may kumintang. Ang kundiman ay isang malumanay, magiliw at malambing na uri ng awit na bagay sa pag-aalay ng pagmamahal at debosyon. Hindi lang sa iniibig, no, na tao, kundi sa bayan, no? Sa isang pinaglalabang layunin, kaya magpapatulog ng sanggol, no? O kaya alay sa birhen. Maraming gamit ang kundiman. At ang proseso nito, nung humingi kami ng kung ang kalahok, pinaliwanag mo sa kanila kung ang kundiman, sapagkat hindi lahat ng uri ng awitin Pilipino ay kundiman. Tapos, nagtaka kami sapagkat 20 ang kalahok, kasi na pinaliwanag na kung anong kundiman, meron pa rin mga na-disqualify, mga 8 yata o hanggang 10. Bakit hindi kundiman ang ginawa? Meron pa nagsabi ng rock, meron sabi ng pop, hindi mga kundiman yun. Kaya mabuti kasi na naipaliwanag namin, kagaya ni Ginoong Michael Cross sa isang Makata, pinaliwanag niya kung ano dapat sa titik ng kundiman. Ito isang panambitan, no? Nananawagan sa isang minamahal, iniirog na tao o minamahal na bayan, o isang sagradong katauhan, no? May kapal, pag-aalay yan ng debosyon. Kaya yun na nga, marami na disqualify, pero yung nakuha namin 4, talagang magagaling. At piniliwanag namin sa kanila, pinigyan pa namin sila ng workshop. O ito, pwede pa pabutihin ng titik nito, sabi nila Ginoong Michael Tirosa. Ako naman nagbigay ko ng ilang payo para papabuti pa yung musika, para lang maging lantay na kundiman ang tunog. Ganun si Ginoong Michael Tirosa, binigyan niya ng payo yung mga lumahok, yung mga 4 na finalists, para talaga mapaghusay pa yung titik at maging talagang tunay na kundiman, tunay na emosyon. Kaya, congratulations, no? Masiglang pagbati sa mga nagwagi
At sana'y lalo nang maintindihan ng mga Pilipino kung anong kahalaga ng kundiman. Sabagat ang awit ay isang paraan para mabuhay sa kaluluwa, no? Ating kaluluwa sa ating diwa, yung halaga o yung kahalagaan ng mga kawalian natin, kaisipan, kagaya ng pagmamahal sa bayan, debosyon sa minamahal, yan ang mga damdaming pinahahayag ng kundiman at hindi dapat mawala. Kaya maraming salamat sa pagtatangkilik sa kundiman. Sana'y mapalawak po natin ang uri ng musika ito sa buong bansa. Maraming salamat. Ang mga hurado sa pambansang Timpalak Kundiman ay sina Felipe De Leon Jr., Michael M. Coroza, Chino Toledo. At ang national champion sa pambansang Timpalak Kundiman, Pulalakaw, lumikha Joy Wendell B. Arco, umawit Kurt Jules V. Madrid. Pinakamahusay na tagapagtanghal, Kurt Jules V. Madrid. Pagbati sa nagwagi sa pambansang Timpalak, Kundiman. Ako ay Pilipino. Ang mga national finalists sa Music Video Animation Contest ay sina Victor John D. Bate III, Clarin National High School. Sa ilang mamanga si Elena nagpainanunga. Florante Pase, DepEd Cebu City Division Teacher 1. Tinitunyo. Maayo noon. Dalitang madato ni ini. Pulong ni Marta. Pagkasunod adlaw, si Tonyo may palit na usab o usa ka sakong bugas. Mark Angelo G. Valmeo, DepEd San Miguel National High School. Bago sa kanila'y dumaan, hinagupit ng gusto.
At ang itinanghal na National Champion sa Music Video Animation Contest ay si... Ang hurado sa Music Video Animation Contest ay si Dr. Tim Dakanay. Magandang araw po. Ako po si Dr. Tim Dakanay, ang inyong hurado sa patimpalak na video animation ng Diwang. Ang napili po naming music video animation na magkakamit ng gantimpala ay ang 5 kapiso o ang 5 sisiw mula sa aklat na kwentong supling Filipino at Cebuano. Ang nabigay ng bagong buhay sa kwentong ito, ang gumawa ng music video na animation, ay ang pangkat na Clarin National High School Animation. Pagbati sa inyo, maganda ang pagbigay ninyo ng bagong anyo ng kwento. Mahusay na pinaikli nyo ito sa kanta, ginawa ng kinakantang dialogo, inulit-ulit ang ilang linya na maging kapanapanabik ang kwentong inaawit. Tinugtugan nyo ng piano at sinangkapan ng maraming mga boses ng kalalakihan at kababaihang kabataan. Nakatutuwa sa pandinig. Simple at makulay ang mga larawan at galaw ng animation na babagay naman sa pag-aliw ng napakabatang manonood nito. Sa kombinasyon ng awit at animation na buo ang masayang pagdanas ng manonood ng music video na ito. Kaya ako hindi lamang mga napakabatang mag-aaral ang matutuwa rito, kundi ang buong pamilya na rin bukod sa buong paaralan. Tumatatak sa isipan ng awit at imahe at nagbibigay ng magandang alaala. Hindi nakauumay ulit-ulitin dahil masarap pakinggan at panoorin. Muli, pagbati sa Clarin National High School Animation para sa music video animation na ang 5 kapiso. Natulungan ninyo ang Philippine Cultural Education Program sa paglikha ng isang bagong material na nagpapakita ng mga pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino. Tunghayan natin ang 5 kapiso. Victor John D. Bate III, Clarin National High School. Sa umahan, sa tanto niyang pagtulak, nakakita siya umiting. Sa kahadlok ni Sutoy siya pagdaga. Pan, walang iyan naman. Pagbati sa mga nagwagi sa Music Video Animation Contest. Ang timpalak sa pagsulat ng planong pampagkatuto gamit ang pamanang pangkultura ay isang timpalak na naglalayong palalimin ang pagpapahalaga sa mga pamanang pangkultura ng isang bayan sa pagpapasok ng mga ito sa formal na sistema ng batayang edukasyon. Tugon ang timpalak sa mandato ng PISEP na maipaloob ang mga pambansang yamang pangkultura at mahahalagang ari-ariang pangkultura sa sistema ng batayang edukasyon. Ang mga kalahok ay nagrehistro at dumalo sa Kongreso ng Gurong Mag-aaral o KGUMA 2024 na isinagawa sa Universidad ng Santo Tomas, Maynila para sa Luzon noong Agosto 30, 2024 at sa pamamagitan ng Zoom para sa Visayas noong Setyembre 7, 2024 at sa Mindanao noong Setyembre 14, 2024. Batay sa isinagawang pagsasanay sa KGUMA 2024, ang mga kalahok ay bumuo ng isang planong pampagkatuto na gumagamit ng isang pamanang pangkultura ng kanilang bayan sa paglinang ng isang competency sa kurikulum ng batayang edukasyon. Ang pamanang pangkultura ay maaaring maging isang tangible o intangible cultural heritage basta nasa kanilang probinsya o bayan. Maaari din itong maging bahagi ng umiiral ng imbentaryo ng pambansa, halimbawa ang Philippine Registry of Cultural Property o mula sa tala ng mga sagisag kultura o lokal na pamahalaan. Maaari ding ang mga gurong mag-aaral ang mismong nagmapa nito bilang bunga ng pagsasanay nila sa KGUMA 2024.
Naging batayan sa paghatol, ang layunin pampagkatuto na may 30%, mga gawain sa pagtuturo at pagkatuto na may 40%, pagtataya na may 20% at presentasyon na may 10% para sa kabuuang 100%. Mula sa 21 finalist mula sa daan-daang delegadong lumahok sa Kongreso, karangalan naming ipakilala ngayon ang mga nagwagi sa Timpalak. Saludo kami sa kanilang pagiging kampyon ng edukasyong nakabatay sa kultura, ngayon pa lang na mga nagsasanay silang guro at umaasang patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga tagapagturo ng kultura kapag ganap na silang mga guro. Ang mga hurado sa Gawad PSEP Student Teachers Teaching Demo Video Contest ay sina Ferdy Lopez, Dr. Tim Dakanay, Lelandro Pascual. Ang mga national winners sa Gawad PSEP Student Teachers Teaching Demo Video Contest ay sina Marie Elizabeth P. Casaol, Peter Dominic I. Panga, Wally O. Concepcion, Justin Paul N. Buena, Charmaine C. Untalan, Josephine G. Malate, Lady Luisa A. Repulda, Elaine A. Guian, Dan Benedict A. Agorita, Izel Ann A. Bona. Pagbati sa mga nagwagi sa Gawad PSEP Student Teachers Teaching Demo Video Contest. Isang produktibong araw po sa ating lahat. Ang Lesson Exemplar, Culture-Based Module Writing Competition ay isang natatanging gawain na bunga ng mga palihan, komperensya at mga pagsasanay na isinagawa ng Philippine Cultural Education Program or PSEP sa mga gurong mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layo ng gawain ito na mas mapatingkad pa ang pagtuturo ng sagisag kultura sa Pilipinas, hindi lamang sa mga subject na Filipino at araling panlipunan, kundi sa iba pang mga larang o disiplina gaya ng filosofiya, batas, pagpapahalagang pang-edukasyon at iba pa. Tunay na isa itong pagtugon at pag-ako sa responsibilidad ng mga Pilipinong guro na gabayan ang mga mag-aaral na maging makabayan at kolektibong kumilos para maipreserba ang mga ipinagmamalaking yaman ng ating lahi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ating pagtuturo. Samantala, malugod kong ibinabalita sa inyo na ang huhusay po ng ating mga entry
May gumamit ng mga regional na wika at napakanatural ang integrasyon ng mga paksang pangkultura sa mga talakay. Nagamit na maigi ang kaalaman sa pagpapapasok ng mga paksang may kinalaman sa indigenization at localization na panapat sa impluwensya ng globalisasyon. Tunay na malikhain at transformatibo ang nagsilahok ng mga guro at profesor na mula sa mga kolehiyo at basic education department sa bansa. Saludo po kami sa 38 na gurong kalahok sa taong ito sa pagiging proactive sa ganitong mga gawain. At pagbati naman ang aming ipinararating sa 10 nagsipagwagi. Naging mga hurado naman sa taong ito, 2024, sina Dr. Alvin Ringo C. Reyes ng Universidad ng Santo Tomas, Ginoong Jonathan T. Jimenez ng Don Vicente Rama Memorial High School, Cebu City, at ang inyong lingkod, Dr. Maria S. Bulaong ng Bulacan State University. Sa ngalan po ng masipag at mahusay na direktor ng PSEP na si Dr. Sani Cristobal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Muli, hinihikayat namin ang mga guro sa buong bansa na patuloy na paunlarin ang mga sarili upang ang pundasyon ng pagka-Pilipino ay sa atin magmula. Nang sa gayon, ay maging inspirasyon tayo ng ating mga kapwa guro. Gayon din ay maakay natin ang ating mga estudyante sa ganito ring direksyon. Tandaang ang lakas ng edukasyon sa bansa ay nasa husay at mga kamay ng isang mapagmalasakit na guro. Ibahagi ang ating husay at galing upang pamana ng lahi ay mapagyaman. Simulan itong ituro, isabuhay at ilahok sa Diwang Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Competition sa susunod na mga taon. Sulong PSEP. Maraming salamat po. Ang mga hurado sa Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Contest. Dr. Maria S. Bulaong, Jonathan Jimenez, Prof. Alvin Ringo Reyes. Ang 10 national winners sa Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Contest ay sina Daniel C. Heraldes Jr., Bairan National High School. Josel M. Mendoza, Manila Taytana Colleges. Romel P. Dulay, Las Navas National High School. Maria Teresa M. Cabig, DepEd Nueva Ecija, Santa Rosa National High School. Lorelie P. Aliganga, Mainit National High School, Department of Education. Raymar Manarpaak Galingan, Tabuk City National High School. Cherylen Torrefranca Villadiego, Balibago Integrated High School, Division of Santa Rosa City. Lorna C. Ramos, Tabuk City National High School. Rainier C. Balingit,
Regional Lead School of the Arts in Angono. Shamgar Louis N. Candelario, Tabuk City National High School. Pagbati sa mga nagwagi sa Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Contest. Ladies and gentlemen, isang mapagpalang araw sa ating lahat. It is with immense pride and joy that I stand before you today to celebrate the achievements of the 12th Diwang Sagisag Kultura ng Filipinas competition, an outstanding initiative under the Philippine Cultural Education Plan of the National Commission for Culture and the Arts. This competition is not just a showcase of talents, it is a profound expression of our heritage, values, and identity as Filipinos. Through your creativity and dedication, you have brought to life the rich tapestry of our cultural traditions, ensuring that they remain vibrant and relevant in today's world. Congratulations to our participants and to all the winners whose passion and artistry have set a benchmark for cultural excellence. Kayo po ang mga torchbearers ng ating mga heritage, carrying forward our shared stories and symbol to inspire future generation. I also commend the educators, the teachers, the organizers, the PSEP Secretariat headed by Dr. Sani Cristobal, who have supported and guided our young cultural advocates, especially our teachers. Your efforts have sown the seeds of pride and respect for Filipino values in the hearts of the Filipino people, fostering a deeper appreciation of who we are as people. Let us continue to uphold and promote initiatives like this, which bridge the past and the future, ensuring that our national identity remains strong and vibrant. Together, we build a culturally empowered nation, proud of our heritage and united in its diversity. Congratulations to everyone, to those who are involved in the celebration of culture and creativity. Mabuhay ang kulturang Pilipino. Pagbati sa lahat ng nagwagi sa Diwang Sagisag Kultura 2024. Ang inyong mga likha ay ilalathala ng PSEP sa kanyang official website at magiging reference sa maraming mga pag-aaral. Inaasahan po namin na magiging bahagi kayo ng pagpapalawak ng kaalamang kultural ng Pilipinas. Muli, maraming salamat at pagbati sa lahat ng nakaisa sa 12 Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas Competition. Magkita-kita po tayo sa 13th Diwang Sagisag Kultura Competition sa 2025. Sa kahoy, bato at metal inungkit, sa tulat musika
A nation can only be built on the basis of its strengths. Ang mga sagisag kultura ay nagpapakita ng lakas ng ating lipunan. Yan ang magiging batayan ng pagkakaisa. Sapagkat pag walang lakas na nakikita ang mga Pilipino sa kanilang sariling lipunan, sa kanilang sariling kultura, magkakawatak-watak tayo. Ang mga lakas natin na nakikita sa sagisag kultura ay isang batayan ng pagkakaisa bilang bansa. Kaya importante ang sagisag kultura bilang sagisag ng ating lakas at batayan ng pagkakaisa bilang bansa. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng